Yo guys, welcome back sa ating channel. So ngayong araw is pag-uusapan po natin ng isa sa pinaka-hype na gaming device ngayon, si Xbox Ally X. Kung fan ka ng portable gaming kagaya po ng Nintendo Switch OLED pero gusto mo yung mas powerful na device, itong video na to is para sa'yo. So today, i-unbox at itest po natin at sasabihin ko sa inyo guys kung talaga bang sulit ang ating Xbox Ally X. So, let's go! Okay, so ito na guys ang ating ROG Xbox Ally X. Ayan po ang kanyang harapan, kanyang ilalim, sa ibabaw, tapos yung kanyang likod. Ayan, sides niya. So napakaganda ng grip niya guys, no? Talagang para ka Xbox controller lang. Tapos yung ibabaw niya guys, check natin. So meron tayong dalawang Type-C port. So wala pa pong idea. Yung isa po is for charging. Tapos yung isa, for example, gusto niyo pong mag-connect ng mga keyboard, mouse. So dyan po. So pwede kayong gumamit guys ng USB dock para po dyan. Tapos yung ating volume control. And then meron tayong micro SD card slot po. At yung ating power button, di bale na rin yan guys, fingerprint. Tapos yung ating exhaust, ayan. Tapos sa harapan guys, yung ating D-pad, tapos yung ating analog with RGB po yan. Nako-customize din yan guys. Tapos guys, yung ating Xbox shortcut button, and then yung ating armory crate. Tapos ito yung pinaka niya, parang select tsaka start button sa mga games. Tapos meron tayong front-facing speakers. Tapos nakalagay yan, ROG sa ilalim. And then sa ibabaw guys, meron tayong RB tsaka RT button. Sa kabilang side, LB tsaka LT. Sa likod, meron po tayong dalawang shortcut button. M1 tsaka M2. Ayan. Tapos meron tayong logo ng ROG rito. Tapos meron tayong paano rito. Pakinang. May nakalagay guys, Republic of Gamers. And then medyo may kabigatan siya guys. Nasa 715 grams. Tapos, syempre, pinalagyan ko na rin guys ng tempered glass para safe yung ating screen. Tapos, nakabili na rin ako guys ng pouch niya. Ang ganda ito, Tomtok. So, sukat na sukat sa kanya. Try natin. Ayan guys. So, kung interesado kayo rito guys sa ganitong pouch, nandiyan po yung link sa baba. Check nyo na lang. So, ito guys, size reference lang sa Nintendo Switch OLED. Ayan guys ang kanyang kapal. So, medyo bulky guys yung ating Xbox Ally X. So, pakita ko lang guys yung ating armory crate. So, click nyo lang po yan. Nalabas na po yung mga shortcuts. Tapos, for example, gusto nyo talagang ma-open yung mismong armory crate. Punta lang po kayo dyan. So, dito guys sa armory crate, nandiyan po lahat ng mga settings na kailangan natin. Ayan, general, performance, lighting, update center, ayan, game visual, calibration, audio. So, nandiyan lahat guys. Pero ako guys, personally, mas gusto ko po yung Play Night kaysa sa ibang launcher. So, mas kasi, mas maganda tignan, tsaka mas madaling gamitin. So, yan guys yung Play Night. So, kung wala pa kayong idea guys, paano mag-setup ng Windows and then paano mag-install nitong Play Night, meron po tayong tutorial dyan po sa baba. Check nyo lang po yung link. Okay game guys, NBA 2K26, high settings. So, meron tayong guys, 50 FPS. Tumataas din siya ng 56. So, sobrang smooth, sobrang playable. Sobrang enjoy laruin. Itong NBA 2K26 next gen sa ating Xbox Ally X.
So ano naman siya guys, consistent 50 to 55. So ano to, must play dito sa Xbox Alex. Next guys, Call of Duty Modern Warfare 3. So meron tayong 130 to 140 FPS. Settings niya guys is naka quality. All teams, Alpha's on the eye. What's your status? Bravo's over the D-Main. Charlie, standing by. Notes on. So ito rin guys, must play kasi sobrang smooth din, sobrang taas ng FPS. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. So dito guys, nagbago yung FPS natin, naging 100, 90 to 100, pero sobrang smooth pa rin. Target to the window. Punch the windows! Clear. 2-1. Rally the head for us. Wait, no, 2-1 the head. 2-1. Enemy some trouble. Get on the ground. Next game natin guys, Tekken 8. Meron po tayong 50 to 60 FPS. So nagiging ano siya guys, 58. Pero consistent naman siya ng close naman siya ng 55 to 59 FPS. Di naman siya bumababa ng 40. So sobrang rin. Playable din, sobrang smooth. Okay guys, next game natin, Spider-Man Miles Morales. This is rin to guys, high settings. So dito guys, meron tayong 38 to 40 FPS. So sa gustong paabutin siya ng 60, so siguro timplahin nyo lang yung settings ng low to medium. Pero ako dito sa high settings, kahit 38 FPS to 40, goods na goods pa rin ako kasi syempre mas na-enjoy ko yung graphics pag naka-high. Pero 38 FPS sobrang goods din naman. Hindi naman siya lag or delayed. Smooth pa rin. So dito guys sa mga fighting scene natin, consistent naman siya. Meron tayong 35 FPS. So hindi naman siya bumababa ng 30. Grabe guys, ay ng hawak pa lang, ang bigat niya ng konti compared sa Switch. Pero ramdam mo yung quality, hindi siya cheap.
Design-wise, parang mix siya ng Xbox controller at handheld PC. Yung buttons niya feels like legit Xbox controller na may RGB lighting pa. Kung nasubukan mo na yung Asus ROG Ally, medyo similar vibes pero mas refined itong Ally X. This thing runs like a mini gaming PC. Pwede kang maglaro ng AAA games, Xbox Game Pass titles, PC games. Sa gameplay naman guys, napaka-smooth ng gameplay. High setting, syempre kakayang-kayang guys. Para ka na may dalang gaming setup kahit nasa labas ka. Screen quality, ang ganda. Bright colors, smooth refresh rate, perfect for gaming on the go. Sa audio naman, surprisingly loud and clear siya. Hindi mo na kailangan ng headset kung casual gaming lang. Okay guys, battery life. So dito ako guys magiging honest. Since powerful siya, syempre mabilis siya madrain. Sa gaming, around 2 to 4 hours, depende po sa game. So kapag syempre heavy gaming, expect shorter. Kaya kung lalabas ka using this, make sure may dala kang power bank. So meron akong tigatlong bagay guys mula sa pros tsaka sa cons niya. So sa pros, meron tayo tatlong bagay which is super powerful, portable gaming PC at premium build. So sa cons niya guys, sa battery life could be better, tapos medyo pricey siya, and then medyo bulky din. Okay, so worth it ba guys ang Xbox Ally X? If you're someone na mahilig sa AAA games, gusto mo ng portable gaming setup, at may budget ka, then yes, sulit siya. Pero kung casual gamer ka lang, baka okay na sa'yo or pwede mong i-consider yung Nintendo Switch OLED. Okay guys, so kung nagustuhan nyo ang ating video ngayong araw guys, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating channel. Anong games ang gusto nyo i-test natin dito guys sa Xbox Ally X? Comment down below guys. See you sa next video guys. Happy gaming and peace!